Nako, eto na po mga kaubayan, magkakaalaman na. Next hearing ni Marcoleta kasado na sa June 11. Ayan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Unahin na po natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, si Auntie Claire mga kaubayan, marami na naman pinatawa at nainis dito kay Auntie Claire. Sabi po kasi dito mga kaubayan, sabi po ni Auntie Claire, ang nangyaring lindol sa Mindanao ay dulot ng paggalaw ng lupa. Ayan mga kaubayan, ano ba ito sa Auntie Claire, no? Normal lang kahit kahit grade 1 po, alam po na ang paglindol ay talagang paggalaw po yan ng lupa, no? O baka sabihin mo, Auntie Claire, yung sunog na nangyari ay dahil po sa apoy, Ariana. Paano po yung pagbaha? Baka sabihin mo, dahil sa ulan, mayroon pong ibang dahilan. Yung pagbaha po, hindi po talaga totally ulan ang yung dahilan. Ano po yung ibang dahilan kung bakit bumabaha? Dahil po sa flood control scam. Ayan mga kabayan, di ba? Tama ka, Claire, yung paglindol talagang dulot yan ng paggalaw ng lupa. Yung sunog, dulot ng apoy. Pero ang pagbaha, dulot po ng mali-malitang basura, no, na dapat sana ay napunta sa flood control projects. Ayan mga kaubayan, akala mo Claire makakalusot ka, hindi ka makakalusot. Ayan mga kaubayan, ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni tigas-tigasin, ayan mga kaubayan, Auntie Claire, dahil ho sa hangin kaya nagalaw utak mo, aray ko po. Sabi pa po dito, okay, noted. Sabi po ni Tito Led, gaga talaga to. Mula noon hanggang katapusan, kala ko nga dahil na naman sa mga Duterte. Ayan nga, correct. Parang hindi yata ito attorney, matinding utak nito. Sa kalabaw na yata. Ayan mga kaubayan. Sabi naman po ni Arnela, kala ko dahil sa paggalaw ng panga ni BBM. Ayan sabi po akala ko dahil sa paggalaw ng panga ni BBM. Aray ko. Sabi po dito, kaya nga earthquake sa English. Baka sabihin mo naman Duterte may gawa. Ayan mga kaubayan. So palaging na susupalpal itong si Auntie Claire. Ayan mga kaubayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below kasi eto mga kaubayan, may bagong pautot na naman si Win Gatchalian. Biruin mo mga kaubayan, sila pa pala itong mayroong threat. Sabi po dito mayroon pong ang tawag ng threat sa mayroon pong banta sa kanilang buhay mga kaubayan. Eto po ang balita. Gatchalian, inilahad na may mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. Inilahad niya na may mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. Ayon sa NBI, sa NBI na naman pala ito. Kay matibag galing yung impormasyon mga kaubayan. Hindi ko lang ma-disclose. Hindi niya ma-disclose pero din-disclose niya na rin. Diba? May mga intelligence na ipinasa sa atin at sa mga senadora na rin ang NBI na may banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kailangan po kami mag-adjust ng security efforts. Ayan mga kabayan, what do you think? Grabe ito sila po ngayon ay may banta sa kanilang buhay. Bakit? Sila naman yung sila yung pinagbintangan. Di ba dapat yung ang Marines po, yung dating ex-Marines ang matakot sa inyo dahil sila po ang nag-aakusa. Diba? Kung sino pa ang inaakusahan na siyang may kapangyarihan, no? Sila pa pala ang pinagbabantaan. Ano kayang banta ito mga kaubayan, no? Ay grabe. Anyway, eto pa
palagay ko lang dinadivert na nila yung issue papunta na tayo dito sa kabilang parlor na naman. Ibang issue na naman ang pag-uusapan. Dito na po na naman sa banta sa Senado. Ano kayang banta yan mga kababayan aray ko po. Ay, wala naman kayong dapat ikabahala kung wala kayong kasalanan. Di ba? Kung walang kasalanan ng isang senador, hindi dapat sila matakot sa mga anumang banta sa kanilang buhay. Pero nga, kung kayo naman ay makasalanan, ay talagang dapat kayo mag-adjust ng mga security ninyo. Diba? Kung kayo ay natatakot, ibig sabihin lang yan, talagang may kasalanan kayo. O kailangan nyo talagang mag-adjust ng security. Diba? O anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Camila Mercurio, may binabalak na namang kademonyohan itong si Bading Cayetano. What? Saan mo napulot yan? Yung hawak nyo lahat tapos kayo pa ang pagbabantaan. Kayo nga ang ayaw magpapasok. Correct hawak po. Biruin mo hawak nilang NBI, PNP, DILG, di ba? Nandyan nga si Remulla nung isang araw, nandyan DOJ, hawak niyo. Kayo pa ang pagbabantaan. Presidente, hawak kayong presidente. Di ba? Kayo, nasa administration kayo. Hawak niyo lahat ng kapangyarihan ngayon. Kayo pa ang pagbabantaan. What the heck? Di ba? Sabi po dito ni Marites, ayan mga kababayan, sabi po ni Marites Henesa, Senator Gatchalian, maawa po kayo sa mga Pilipino nagbayad ng tax at utang na ninanakaw ng mga korap na government official. Justice po nasaan? Huwag ipasara ang Senado, buksan ang Blue Ribbon Committee hearing. Itigil nyo na ang mga gulo nyo nagtataasan ng mga bilihin dahil sa inyong sigalot na mga politiko. Umayos kayo at dalhin ang bansa sa progress. Ibangon nyo ang ekonomiya ng bansa. Lugmok na tayo dahil sa pagiging makasarili nyo. At magaling sa idea sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayan hustisya po. Namin nasaan na. Ayan mga kabayan. Thank you Marites sa inyong komento. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At ito po, si Senator Cayetano mga kabayan, ito talagang I think maniniwala po kayo dito sa sinasabi niya. Sabi niya po kasi dito mga kabayan, the flood control scam is the biggest corruption scandal in the Philippines ever. If we handle it correctly, we can eliminate corruption in the country. If we don't handle properly, we will have the biggest cover up in our history. Ayan Sa palagay niyo po ba, ano po yung ginagawa ng kampo ni Cayetano at kampo ni Gatchalian? Ang kampo po kasi ni Gatchalian, nandito po sila sa part na cover up mga kaubayan. Okay? At yung kampo naman po ni Cayetano, nandito naman po sila sa pag-eliminate ng korupsyon sa ating bansa. Palakpakan po natin. Sa simpleng pakikinig, pag-aanalisa sa mga nangyayari sa Senado, sa ating bansa mga kaubayan, hindi po mahirap intindihin na yung kampo ni Gatchalian ay cover up. Hindi, continuation lang kasi yan continuation lang po ng Soto, Lacson, ngayon Gatchalian cover up, 'di ba? Kasi palagi naman nilang pinagtatakpan yung mga big fish na dapat sana ay sila. Sila po ang tinutukoy ng mga ebidensya na dapat sila po ang managot mga kaubayan. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po ni Maria, that's right. I'm pray to solve flood control. I'm pray to kulong
na may sala. Ayan, tama, good job, Atty. Cayetano. Tumpak, maleta ba naman? Bilyon-bilyon, grabe, sabi po ni Nong Fernandez. Sabi naman po dito ni Kevin, cover up by the minority. Na feeling majority for today's video. Ayan mga kaubayan, oo. Sabi pa po dito, umuusad na, ginugulo mo lamang para hindi magbayad ang mga kasamahan mong kurap. Ikaw ang kanilang tagapagtanggol, alalahanin mo. Nag-surge lahat niyan noong panahon nyo. Kampun mong Duterte. Duterte na naman mga kaubayan. Tahimik ang bayan kasi tinakot ang mga tao upang malaya kayong magnakaw sa kaban ng bayan. Nako, sabi nga ni sino ba nang sabi na isisi mo na lahat kay former President Duterte, wag lang ang korupsyon, di ba? Marami po ang nagsasabi niyan, no? Na isisi mo na lahat, wag lang ang korupsyon kasi hindi ka magwawagi, no? Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Nag-uusap-usap sila, di nga lang ako nakarating dahil nga alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, di nga lang ako nakarating dahil nga dito ako Sa nagpunta. programa tayo. Yan. Pero ang pinag-usapan, kailangan maglabas silang notice sa araw na to sapagkat 3 days matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Oo. So meron na po kayong idea kung sino-sino ang padadala ng mga notices, Sen? Meron na. Ganun po. Ipupus yun ba yung kaya, no? Kasi di ba nung nakaraan ay inimbitahan dapat si dating Speaker Martin pero hindi dumalo. Kaya ipupus pa rin namin yun kasi pa rin. mali yung sagot ng House of Representatives. Opo. Yung mga representante po ng Ombudsman, DOJ, etc. Nagtataka nga ako bakit pagka silang pinatawag mo, ayaw Ayun na po nilang nandun pumunta. Di ba? Oo. Pagka sila ang tumawag, yung illegal, pumupunta sila. Oo. Teka lang, ano pa rin nabalitaan nyo? Kasi kanina po, pumunta naman yung 18 dating sundalo. Di ba, nung nagkaroon ng... So, itanong mo sa reporters natin kasi wala naman ako dun. Oo nga pala, mamaya, pag-report din natin si Maro. Ano ba nangyari? Kasi yung 18 dating sundalo po, pumunta naman dun pero akala namin tatanungin. Mukhang hindi naman natin nakita ron sa hearing. Oo, hindi sila nakarating doon sa hearing. Pero nag-adjourn ng maaga sapagkat... Ano bang oras nag-adjourn? Anong oras ba? Mga alas 10, alas 11. Alam nila kasi umabot naman yun ng alas 2 ng hapon. Hanggang maghapon po yung usually ang Nung kami, hearing. umabot kami yata, mag-aalas 3 na Opo, magsisimula nitong programa to nung natapos po kayo Kaya nga. Oo. Pero ang ibig ko sabihin, nakala ko pa na hinahamon nila yung 18 dating sundalo. Umarap pa yun. Nagpunta. Oo. Kaya lang, ang balita ko, mukhang ayaw na nilang papasukin sa session hall. At sila na yung mismong nag-adjourn ng meeting. Oo, kasi daw, yung maagang pag-adjourn ay nakakuha po siya ng magandang kadahilanan kasi tututukan daw po ng mga sangay ng ating pamahalaan ng nangyaring lindol doon po sa Mindanao, Sen. Ay, nako. Ay, teka lang, ito, iwan ko lang kung ano masasabi nyo rito. Matindi itong babala ni NBI Director Melvin Matibag, maharap daw po sa kaso ang mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noon pong June 4. Na sinagawa po ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kayo protektado ng parliamentary immunity. Lahat ng sinabi doon, tulad daw po ng mga pag-atake, kabilang na ang mga akusasyon, maraming mga akusasyon, para kasuhan ng libel. Pero bakit si Matibag, mga kaubayan, no? Bakit si Matibag ang sa kanila? Magko-complain, di ba? Di ba dapat sa ethics complaint sila magreklamo kung meron man silang dapat ireklamo? Bakit NBI? Bakit si Matibag? Di ba? Is Matibag part of the Senate, mga kaubayan? Parte ba ng Senado si Matibag? Yun ang tanong natin, di ba? Kasi ordinaryong Pilipino lang naman tayo, wala tayong masyadong alam sa batas. Pero kung iisipin mo, Matibag is out, no? Wala siyang pakialam sa Senado, di ba? Dapat kasi yan ay dapat isolve ng mga senador. Hindi na po makialam dapat ang NBI, mga kaubayan. Pero bakit mas maingay pang NBI ngayon, mga kaubayan, di ba?
Aray ko po. ng slander. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority at paglabag sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. Sen. Baka sinasabi niya yung mga illegal na nag-reorganize, di ba? Opo. Kasi 12 lang sila eh. Yun ang usurpation of authority. Ayun. Oh. Di ba? Kasi ang kinukod niya yung June 4, Sen. O baka nagkamali siya ng date. Nagkamali siya ng date. Tandaan niya, Opo. abogado pa naman siya, patunayan niya na yung 12 ay legal ang kanilang ginawa. Yun ang maliwanag na usurpation of authority. Yeah. May sentimiento kasi, Sen, yung 18 dating sundalo. Ako lagi ko sinasabing dating sundalo kasi nililinaw pala ito ni Atty. Levy Baligod na yung 16 doon ay tauhan ng Marines pero meron natang 2 o bilang na hindi dating sundalo. Sabihin mo na lang na ex-soldier. Yan, Diba? opo. 18 dating sundalo. Pero ngayon po, iba'y tinatawag na 18 kargador, 18 bodyguard, 18 tagabuhat ng maleta, At pagkatapos, ito po ay sinang-ayunan pa ng mga tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng ating bansa, AFP, at saka ng Philippine Marines. Hindi, mali ka doon. Opo. Ang nagpasimula ng initiative para hindi sila kilalanin na ex-Marines o Opo. ex-soldiers ay yung mismong Armed Forces of the Philippines. Ang AFP po mismo. Nabasa ko sa dyaryo eh. Oho. Ang kanilang panawagan ipinadala sa mainstream media. Okay. Opo. So, ngayon, kaya Huwag ka na makikita tawagin mo, ganun. Oho. basahin mo lahat ang mga kolong sa sa mga dyaryo ngayon. Opo. Nang dahil sa pakiusap na 'yon, ay hindi na nila tinatawag na ex-marine. Sa mga sa mga meron akong nabasang comment eh. Hindi lang ho sa SMNI. Kung sakaling meron ding hong ika nga mga galaw itong Net25, mga relief operation, donation, yan hong dalawang network na yan ho talagang ating mga mapagkakatiwalaan. Okay? Kung gusto nyo mag-donate dyan, yan talaga legit yung mga yan. Net25, okay? SMNI, dyan lang ho. Sa mainstream media, hindi ho. Baka donate lang yung mga, hindi naman talaga napupunta sa mga beneficiaryo yung mga binibigay nyo. Okay? Hindi kagaya nitong Net25 kasi alam naman ho natin kung ano ho talaga yung kanino yan at sino may control dyan, di ba? So yun mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dito? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like at pa-subscribe na po mga kababayan. Maraming salamat po.